Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Miyerkules Santo, halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos sa dakilang pagsubaybay sa ating kapakanan sa bantuid nating pamumuhay. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tunay na napakalaga ng buhay kung may pagpapahayag sa kadakilaan ng Diyos, pero kasawian kapag ang kadiliman ang siyang nagbigay daan sa puso't isipan at sa mga gawain upang ang kabanalan ay mabigyang daan, palagian, lalong-lalo na kung ito ay manggagaling ang kabanalan sa maringal na pagdiriwang ng ating pagtanggap sa ating Panginoon Kristo sa pagpapahalaga natin sa aral ng mabuting balita. Kaya upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Ipagkaloob mong amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin nang sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimaksik
ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at siya ang magpapatunay na wala akong sala. May nangangahas pang maghabla sa akin. Magharap kami sa hukuman at hilahad ang kanyang bintang. Ang Panginoon mismo ang magtatanggol sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa aking bumaksak, paghamak sa iyo. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Kaya naman ako'y wala nang magawa. Ang inasahan kong habag ay nawala. Ni walang umaliw sa buhay kong aba. Sa halip na pagkain, nang ako'y magutom, ang dulot sa aki, mabaksik na lason. Suka at di tubig ang ipinainom. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko at pasasalamatan kung makita ito niyong mga dukha. Sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Poon ako'y iyong dinggin sa panahong iyong ibigin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Judas Iscariote, isa sa 12, ang nakipagkita sa mga punong saserdote. Ano po ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon din ay binilangan niya siya ng 30 salaping pilak. Mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang maipagkanulo si Jesus. Dumating ang unang araw ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura. Lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, saan po niyo ibig ipaghanda namin kayo ng hapunang Pampaskwa? Sumagot siya, pumunta kayo sa lungsod at hanapin ninyo ang taong ito. Sabihin sa kanya, ganito ang ipinasasabi ng guro, malapit na ang aking oras. Ako at ang mga alagad ko'y sa bahay mo kakain ng hapunang Pampaskwa. Sumunod naman ang mga alagad ang utos ni Jesus at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang gabing iyon, dumulog sa hapag si Jesus kasama ang 12 alagad, samantalang sila'y kumakain ng ngusap si Jesus. Sinasabi ko,
isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. Nanlumo ang mga alagad at isa't isa'y nagtanong sa kanya, "Ako po ba, Panginoon?" Sumagot siya, "Ang kasabay kong sumausaw sa mangkok ang siyang magkakanulo sa akin. Papanaw anak ng tao ayon sa nasusulat, ngunit sa aba na nagkakanulo sa kanya. Mabuti pang hindi na ipinanganak ang taong iyon." Si Judas na magkakanulo sa kanya ay nagtanong din, "Guro, ako po ba?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano ba nadarama na isang taong malapit na mamatay? Father naman, alam ba ng taong ito malapit na mamatay? Minsan ganito nangyayari sa buhay natin sa ngayon. Ang medisina, mga doktor na sumisiyasat na ating kalusugan, lalong-lalo na yung mga cancerous patients na nabibigla sila upang sabihin, "Pasensya ka na, pero 3 buwan na lamang ang palugit sa iyo, 3 hanggang 4. Kaya mo ba yan?" Kayang-kaya, Father. Kayang-kaya, Doktor. Basta't may gamot akong bibigay mo sa akin. Pero naghahalo ang pagkatakot, naghahalo ang pangamba, at anumang magiging karanasan upang sa huli, dudulog ang taong ito sa Diyos na mapangyarihan upang hindi matuloy ang ambang kamatayan. Ganito ang ating Panginoon. Alam niya, malapit na. Sa panakikita niya sa bawat eksena o kasaysayan ng takbo ng buhay ng mga Hudyo na makakilala niya, ang mga tao sa mga sinagoga, kapag siya naglalakad, maraming tao ang sumusunod sa kanya, ang mga pangyayari na siya'y babatuhin ng mga tao, ng pangyayaring siya'y ibubulid sa bangin, itutulak na lamang, buti nakatakas si Kristo, nakatalilis siya. Ito yung mga pangitain na talagang sabihin ni Kristo, malapit na ang oras. Hindi lamang yon, nabuo ang kanyang puso't isipan at kalooban, yung kanyang sabi natin, the consciousness of Jesus Christ about his death ay nakatutok doon sa kanyang pagiging propeta. Alam naman marami, alam naman lahat, ang mga propeta na isinugo ng Diyos upang magpahayag tungkol sa Diyos, ang paliwanag tungkol sa Diyos, spokesman ng Diyos, na pinapatay. May mga dugong dumanak. Ang pinakahuli nga dito ay si Juan Bautista. Kaya sabi ni Kristo, tumatak ako sa landas ng pagiging propeta. Alam ko kung ano mangyayari sa akin, may nakaamba sa aking kamatayan. At ito na nga, unti-unti na nang binalikan ng mga alagad yung kanyang full consciousness na mayroong buhay na bubuhi si Hesukristo. Ano kaya ang puso at kalooban ni Kristo? Ano kaya nadadama niya bilang tao? Ano kaya nakikita niya sa kanyang kapaligiran? Ano kaya ang pampalakas ng kanyang kalooban? Ang ating mabuting balita ay heto ngayon at alam niya kung sino magtatatwa sa kanya, sino magsusuplong sa kanya sa kamatayan, at sino ang talagang hahadlang sa kanyang sa pagdaloy ng mahaba pa niyang buhay. Panahon ng kapistahan ng tinapay na walang lebadura, yung Passover na tinatagurian ng mga Hudyo, sapagkat tumawid ang kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin ng Heipsyo tungo sa kanilang kalayaan. Taon-taon pinagdiriwang nila ito. Iba-iba mga pangalan. Ito ang pangalan, ito ang kapistahan ng tinapay na walang lebadura. O kaya ang Passover na ito sa binabanggit na pinaghahandaan ng mga Hudyo at sino magsasalo-salo upang sabihin din ng mga alagad sa kinalauna ng kanilang pagnilay-nilay sa mga naganap na pangyari, si Kristo din ay dumaan mula sa kanyang kamatayan
tungo sa kanyang muling pagkabuhay. Tila tulad din ating mga ninuno, dumaan sila sa kamatayan, sa kamay ng mga Ehipsyo na nagpahayag ng maraming kamalian sa buhay na sila naging alipin ng bansang Ehipto, pero tumawid sila sa kanyang kalayaan. Tulad ni Kristo, tatawid siya mula sa kamatayan patungo sa muling pagkabuhay. Malao ng malao naging kaisipan yan pagkatapos na managanap na pangyayari. Kaya hindi pa nila lubos na ito'y maipaliwanag. Tumawid. Basta na sa isipan nila, mamamatay si Kristo. Heto na ngayon, ano ang nasa puso't kalooban ng mga alagad na ating Panginoon Kristo? Kanyang ipinahayag, oy, isa sa inyo magkakanulo sa akin. Nagkagulo mga alagad nung sila'y naghahapunan upang sabihin, oo, ito hindi natin malilimutan. Sabi ni Pedro, bakit? Ito na pala yung huling pagkain, pagsasalo-salo natin sa hapag ng kumain si Kristo. Ito na pala yung tago nating the Last Supper with our Lord Jesus Christ. At marami pang paliwanag tungkol sa managanap na pangyari. Ito pala yung last meal of our Lord Jesus Christ na itinalaga niya kanyang sarili. Ito ang aking katawan. Katawan ba? Ano sabi? Oo, katawan. Bakit katawan? Tinapay yung tinataas niya. Basta magnilay-nilay tayo sa kahulugan na tinataas ni Kristo. Ito ang aking katawan. Katawan ba niya yan? Ayan, diyan magsimula ang maraming katanungan. Hindi ba itinaas pa rin niya yung saro na lagyan ng alak? Nilagyan nga ng alak, nakikita natin. Pagkatapos itinaas ito ni Kristo. Ito ang aking dugo. Dugo ba yan? Inumin natin dugo niyan. Ganito mga nangyayari, nakalituhan ng mga alagad na hindi niya mapagtanto kung ano ibig sabihin, pero later on it has been developed into the kind of way of life. Katawan ito ni Kristo natanggap na, dugo ni Kristo natanggap na ng lubusan. Pasalit-saling henerasyon na yon at sasabihin natin, tinanggap natin, pero noong araw nagkakagulo sila. Ako po ba magkakagulo sa iyo? Tingnan mo, pati nga hanggang sa nabatid nila, si Judas Iscariote pala nagkanulo. Nung binalikan nila, nagtanong din si Judas Iscariote, na ako kalapit ni Judas Iscariote, sabi ni Juan, oo, kalapit ka, ano sabi? Ako po ba, Panginoon? Ba't ka pa nagtanong? Ikaw nga yun, nagtanong ka pa. Yung mga ganun mga pagsisiyasat, mga pagtatanong na talagang later on it has to develop into a kind of way of life. Pagsabihin, oo, ang kaligtasan ng handog ni Kristo, at dumaan sa kanyang kamatayan, pero sinukuluan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga ginawa sa balat ng lupa, siya'y muling nabuhay. That's na-develop itong ganitong kaisipan later on hanggang sa dumating ang tunay na kahulugan ng mga naganap na pangyayari na taon-taon ginaganap natin sa panahon ng Kwaresma at sa panahon ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ikalawa, pwede nating pagnilayan ang kahulugan ng ating pagsaksi sa mga kamalian upang ito'y talikuran at upang itanghal ang tunay na kabutihan. Noong araw, wala pa sa kanyang isipan ng ganito. Basta kung ano yung umiira na kalakaran ng buhay, kaya doon nauso yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, labanan talaga. O kaya dito nakalalagay ang kautusan ni Moises, kapag meron kang hindi sinunod na batas, merong kaugnay na kaparusahan. Meron niya, kaya mata sa mata, ang mata mo may katapat na kapwa mata. Kapag ikaw hindi sumunod sa batas ni Moises, may katapat niyang kaparusahan. Ngipin sa ngipin, siyempre tatagpo yung mga ngipin mo sa iyong bibig, at may katapat yan. Kapag ikaw pumatay, merong katapat ang parusa yan. Kaya mata sa mata, yun ang umiiral Kaya malaon pang mga panahon para pagnilayan nila ang tungkol sa pahayag ni Kristo sa mabuting balita upang ang paghahari ng Diyos ay tunay na maisakatuparan sa maraming pahayag ng
pagpapatawad ng Diyos, kapatawaran sa mga kasalanan at pagbabagong buhay. Later on na lamang na-develop yan. Dumating sa atin na nakasulat, nakapahayag upang aral mabuting balita ang siyang magbigay daan na ito pa rin ang nilalaman ng salita ng Diyos. Ito pa rin ang aral ng ating Kristo upang pahayag natin si Kristo kahapon, si Kristo ngayon, si Kristo sa pagdating ng wakas ng panahon. Ang kanyang mga aral ay hindi nagbabago simula noong kanyang ipinahayag hanggang ngayon, hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Hindi nababago ang mga pahayag, paliwanag, ang mga nagiganap na pangyayari na may kaukulang alituntunin sa buhay. Ang lahat ng iyan ay tunay na pinahayag ng Diyos para sa atin upang manatili ito habang buhay. Sa huling bahagi ng ating mabuting balita ay pinahahayag dito kung ano ang kahulugan ng pagsaksi ng tao sa kadiliman, sapagkat ito'y mga paliwanag tungkol kay Judas Iscariote sa ating mabuting balita hango kay San Mateo. Kaya ang kadilimang bumalo sa pagkatao ni Judas Iscariote ay naging paksa ng kanilang pagnilay-nilay upang sabihin, tapos na, huwag natin bigyan ng aksaya ng panahon ito, nangyari na. Pero ang aral ni Jesucristo, huwag sana tayo mabulid sa iba't ibang uri ng kasalanan at kasamaan, kundi ang maraming pagbabago ng buhay ang mithiin natin. Huwag tayong gumaya kay Judas Iscariote. Kaya naging mga salita na Judas ka, huwag kang maging Judas, Judas not pay. Yung mga ganong mga paliwanag pahayag upang sabihin, huwag nang mangyari mga bagay na ito. Mapanuntunan tayo ng aral mabuting balita at tunay tayong maging saksi sa kalitasang handog ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Ito ang kahulugan ng pagtitipon natin sa banal na misa upang ituwid ang maling landasin ating buhay, upang lalo nating pagtibayin ang pananampalataya sa Diyos. Ng aral ni Kristo ay hindi nagbabago, nariyan pa rin ang diwa at kahulugan ng kanyang mga salita at gawa. At syempre, ang buhay natin ay pagpapala. Oo, tayo na sa daigdig pang ito, pero tayo nilalaan ng Diyos para sa buhay na walang hanggan at pagpapala sa kalangitan. Panalangin, napakahalaga sa buhay upang matanggap natin. Oo, tayo'y lilipas din sa daigdig na ito, pero mahalaga, papasok tayo sa paghahari ng Diyos sa langit na bayan upang nating masaksihan palagian, kaluwalhatian ng kapiling natin ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig, dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan, naway pagkalooban tayo ng Diyos ng lahat ng kanyang mapagpalang pag-aaruga. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdaranas ng hindi makatarungang pagdurusa, naway magtamasa ng pagpapaginhawa ng Panginoon sa pamagitan ng kanilang malinis na budhi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga sariling pagdurusa, naway magpalago ng ating pananampalataya sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasama natin na nagpapaliban ng kanilang pangungumpisal, bunga ng pagmamalaki, takot o katamaran, naway maging bukas ang isip sa pangangailangan sa kapatawaran ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at lahat na nagdurusa, naway makaranas ng nakapagpapagaling na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makabahagi sa muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya Ama, pakapatnubayan mo kami sa matuwid na pamumuhay. Oo, kami lilipas sa daigdig na ito at minsan lang kami tatahak sa buhay na ito upang ang pagpapalay maipahayag mo sa amin bubusan upang may pinaninindig kaming matuwid na buhay habang kami nabubuhay at upang may nakalaang pag-asa sa mula naming kinabukasan na kami tunay na mapapabilang sa iyong paghahari sa kabilang buhay. Kaya di mo nawa itong aming samod daing, aming binibigyang daan upang panuntunan namin sa matuwid na pamumuhay. Kaya ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, makatitibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Sa isang damay ng ubas, inuuwi, nagbibigay lakas. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain at gawin mong ang pagganap namin sa kasalukuyan at pagpapakasakit ng iyong anak ay magdulot sa amin ng katapatang wagas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagan na namin ang pagdiriwang sa kanyang pagpapakasakit at pagkabuhay. Malulupig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kanyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alaala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, naming banal na Papa, Super Saint Elias, na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Saksinuwa tayo sa kaliwanagan ng buhay at pagtatakwil sa kadilimang nagbibigay ng kapahamakan. Ating ngayong awitin ng panalangin tinuro sa atin na ating Pinasokristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo
araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami igtas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepean na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan at dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinusokristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kisi video, kisi. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos. Ang mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Ang kapayapaan. Tungayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso.
Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak, na sa pagdiriwang na ito ay siyang nagaganap. Ipagkaloob mo kami makapanalig ng wagas sa kaloob mo sa aming buhay na walang wakas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapanatagan ng puso't kalooban sa isang matatag na pananampalataya. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa altar, sa ating pumunting pagtatanod, sa ating panalangin, at sa bandang huli, ito pa rin ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa pagwawakas itong ating banal na gawain.
kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y managlihod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ng mga may matitinding sulir na taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Ang tumero sa kaventum, veneren cerui, et antiquum documentum procedat vitui, leste fides supremen non sensum defectui, genitori nos et jubilatio salus honor virtus coque sive benedictio occidenti amor procer compassit laudatio. Panem de cielo, prestatis Tiei. Omne declamentum in sea vente. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones Tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum, in nobis iudicer sentiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni
Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malawalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.